Tayo po ngayon ay may aayusin na Kawasaki Barako. Kagaya po na nakita nyo sa video, napakatigas po ng kanyang kickstarter. Ngayon po ay kakalasin natin ang kanyang camshaft. Bago po natin kinalas yung kanyang camshaft, naglagay po tayo ng wire na palatandaan po sa kanyang timing. Para pag i-assemble na po natin ulit, ay hindi na po tayo mahihirapan. At okay po, ayan po, tinatanggal na po natin yung mga tornilyo ng kanyang cam gear. At tatanggalin na po natin yung camshaft. At okay po, tinatanggal na po natin yung kanyang cam gear. Pagkatapos naman po natin tanggalin yung kanyang cam gear, itatali po natin yung timing chain para hindi lumawlaw at mawala sa timing yung ating inaayos na motor. At okay po, para matanggal naman po natin yung kanyang camshaft, kailangan po natin tanggalin yung dalawang tornilyo na yun. Gagamit po tayo dyan ng impact tools. Ayan po, kailangan po, matigas po kasi yung tornilyo na yun. Kailangan ng impact para makalas siya. At okay po, gumamit po tayo ng vice grip para hugutin po yung camshaft. Medyo matigas po siyang tanggalin. Ang dahilan po kung bakit tumigas po ng sobra yung kanyang kickstarter ay dahil po dito sa kanyang compression release. Ito po ay napudpud na, at dahil po wala pa pong budget si bossing, ito po ay ating gagawan lang po ng paraan para kahit papano ay medyo lumambot po yung kanyang kickstarter. Ayan po yung kanyang compression release. Kung mapapansin po ninyo, halos pantay na po. Wala na siyang tulak. At okay po, tapos na po natin siyang ayusin. Ayan po. Kung mapapansin po ninyo, ginrinder po natin yung part po ng camshaft na yan para kahit paano lumutang siya paangat. So ayan, nakataas na po siya. Mas mataas na siya kumpara sa dati. Ayan po. So yan po yung tumutulak sa rocker arm para po medyo bumaba yung compression, lumambot po yung tadyak. So yan po ay nakakabit po sa balancer. Ayan po. So nakikita nyo, nagtataas baba po siya. Okay po. Ayan, nakakabit po siya sa balancer. At ito po yung brand new na camshaft. Kung mapapansin nyo, ganun lang po yung ginaya natin. Kailangan po nakaangat po yung compression release. Ayan po. So okay, po-focus lang natin yung camera para kitang-kita nyo po. Ayan, nakaangat po talaga yung part na yan. Ayan, so anong nangyari doon sa lumang camshaft, lubog na po siya, kaya ginawa na lang po natin ng paraan na medyo lumutang po. At okay po, ikakabit na po natin at tetestingin na po natin. At pagkatapos po natin ikabit yung camshaft, siguraduhin po natin mahigpit yung kanyang tornilyo. At okay po, pansamantala tinatanggal natin yung kanyang timing chain tensioner dahil ikakabit na po natin yung cam gear. Para maikabit natin na maayos yung cam gear at timing chain, kailangan tanggalin yung timing chain tensioner. Paalala ko lang po, napakahalaga po na naka-timing po yung ating motor pag tayo po ay nag-assemble na. Kaya dito po natin makikita yung ginawa natin palatandaan kanina, yung tinali natin na tanso. Ayan po, yung tinali natin na tanso. Okay, kung paano natin kinalas, ganun lang din po natin ibinalik. Yan po yung timing niyan. So okay, napakahalaga po ng timing. Okay, para umandaw po na maayos yung ating motor. At dito po sa part na to ng ating video, kung makikita po ninyo, kaya na po siyang tadyakan ng nakaupo. Hindi man natin na perfect na sobrang lambot po ng kanyang kickstarter, pero napalambot po natin at malaking bagay na po ito, malaking tulong na po ito para dun po sa driver na gumagamit ng unit na to. At okay po, ito po yung may-ari ng unit, tinetesting niya kung pasado na, kung okay na ba, kung medyo lumambot na. At okay naman po. At ito naman po yung driver na gumagamit ng unit. Ayan po, ayan. Kung mapapansin nyo, nakaupo siya. Hindi kagaya kanina na hindi kayang tadyakan ng... Kailangan tumayo ka pa bago mo matadyakan. Ayan. So, okay na po. Kahit paano may magandang resulta po.